Wala ka bang balak maghanap ng trabaho, Faye? Tanong ni Aling Marites, ang ina ng 23 anyos na si Faye. Napakamot na lang si Faye sa kanyang ulo dahil hindi na niya mabilang kung pang ilang beses na itong itinanong ng kanyang ina sa kanya. Maghahanap na lang ako ng mayamang lalaki na willing akong pakasalan. Mabirong sagot naman ni Faye. Lumapit ang kanyang ina sa kanya at mahina siyang hinampas ng pamaypay na hawak nito. Oo nga pala, dadating bukas si Teo kaya maglinis ka ng bahay. Kumunot ang noo ni Faye. Sino naman po si Teo, Nay? Kabit nyo? Naku, Nay, ipapaalala ko lang po sa inyo, alive and kicking pa si tatay. Pinatukan siya ni Aling Marites. Loka-loka, asik ng kanyang ina. Si Teo, yung alaga ko dati, yung nag-iisang anak ng mga Arellano, paliwanag ng kanyang ina. At napangisi naman si Faye. Guwapo nun dati, Nay, no? Siguro, mas talo siyang gumwapo ngayon at baka may 8 pandesal na rin yun. Hay nako, Faye. Huwag mong pagnanasahan si Teo dahil magkalayo ang agwat ninyong dalawa. Kung siya parang anghel sa langit, ikaw naman ay parang bulating inaapakan sa lupa. Sinabi ng kanyang ina. At napangiri naman si Faye sa sinabi ni Aling Marites. Bulate talaga, Nay. Hindi pa pwedeng Diyosa. Maglinis ka na dahil maglalaba pa ako. Napairap ang kanyang ina. Tinalikuran na siya ni Aling Marites at imbis na sundin ang iniutos ng ina, ay nagpatuloy lang siya sa paghiga sa sofa at pagsuscroll sa phone niya. Maraming sinalihang dating app si Faye, pero wala siyang nagustuhan sa lahat ng nakakausap niya online. Faye! Malakas na sigaw ni Aling Marites habang paulit-ulit na kinakalampag ang pinto ng kwarto ni Faye. Kulang na lang ay sirain ito ni Aling Marites para makapasok siya sa loob. Papungas-pungas na bumangon si Faye at nakangiting pinagbuksan ng kanyang ina. Nagawa pa niyang humikap sa harapan nito. Bakit, Nay? Anong bakit? Inutusan kitang maglinis pero hindi mo naman ginawa. Malinis naman po ang bahay. Paliwanag niya, sabay inilibot ang paningin sa kabuuan ng kanilang bahay. Napangiwi siya nang mapansin ang iilang agyo sa kisame. Napatingala rin tuloy ang kanyang inaroon. Hindi naman po siguro yan mapapansin nung Teo. Giit pa niya. Napahilot na lamang si Aling Marites sa kanyang sintido dahil ubod talaga ng katamaran ang nag-iisang anak niya. Kinaumagahan, 8:00 ng umaga ay dumating na si Theodore Arellano o mas kilala sa pangalang Teo. Kaagad itong sinalubong ni Aling Marites at pinugpog ng halik. Sumulpot rin sa tabi niya si Faye na kulang na lang maghugis puso ang mga mata sa kakatitig sa lalaki. Hinawakan ni Faye ang braso ng kanyang ina at pilit itong hinihila palayo kay Teo. Nay, may asawa ka na. Natatawa niyang sinabi. Saka lang siya napansin ni Teo. Bumaling si Teo kay Faye at bahagyang natigilan nang mapansin ang malaking nunal ni Faye sa pisngi. Ang gwapo-gwapo mo na, iho! I agree! Sabat naman ni Faye habang ngiting-ngiting humarap kay Teo. Para kang si Vong! Komento ni Faye. Ngumisi naman si Teo. Navarro? Go! Saka siya humagalpak ng tawa. Sinamaan siya ni Teo ng tingin. Ganyan po ba talaga ang anak niyo, Nanay Marites? Tanong ni Teo sa ginang. Pinandilatan ni Aling Marites si Faye. Hayaan mo na yung si Faye. Panis ata ang nakain ng batang yan ngayong araw. Sabi ng ginang. Grabe ka naman sa akin, Nay. Pinapatawa ko lang naman po itong si Leo. Depensa ni Faye. Tinignan siya ni Leo. It's Theo. At inirapan naman siya ni Faye. Theo, Leo, pareho lang naman yun. Hinila na lang ni Aling Marites si Theo papasok ng bahay para wala nang mangyaring pagtatalo. Akmang susunod na sana si Faye papasok nang mapansin niya ang iilang kapitbahay na sumisilip at nakikiusisa sa bisita nila. Kaagad siyang lumapit sa kanila. Sino yun, Faye? Ang pogi, parang artista? Tanong ni Lilith na halos kaedaran lang ni Faye. Isa itong manager sa restaurant. Boyfriend ko. Walang hiyang sagot naman ni Faye sa kanya. Napaawang ang labi ng iilang nakarinig. Nakangisi naman silang tiningnan si Faye. Pumunta siya dito para mamanhikan. Pagmamayabang pa ni Faye sa mga ito. Mas maniniwala pa kaming hindi nunal yang nasa pisngi mo kundi kulangot kesa boyfriend mo ang lalaking yun. Sagot ni Lilith. Napahawak naman si Faye sa nunal niya. Faye! Rinig niya ang tawag ng kanyang ina sa kanya.
Kumaripas ng takbo si Faye papasok ng kanilang bahay. Naabutan niya sa sala si Teo, nakaupo at umiinom ng juice. Sarap ng buhay! Elementary pa ata ako nung huli akong tinimplahan ni nanay ng juice. Nakanguso niya sinabi at humalukip-kip sa harapan ni Teo. Sabagay, kung ganyan ba naman kagwapo mapapatimpla ka talaga ng juice. Lakas loob niya sinabi, hindi alintana ang seryosong pagtitig ni Teo sa kanya. Ano na naman ang sinasabi mo kay Teo, Faye? Tanong ni Aling Marites, dala ang basket na may lamang mga tinapay. May patinapay pa! Never ako nakapagmerienda ng ganyan. Naiinggit niya sinabi, saka akmang kukuha ng tinapay, nang tampalin ni Aling Marites ang kamay niya. Para kay Teo yan, ani Aling Marites. Napairap na lamang si Faye at muling napatingin kay Teo. Mag-impake ka na, Faye, sabi ni Aling Marites. Nanlalaki ang mga mata ni Faye sa narinig mula sa kanyang ina. Po? Bakit? Sasama ka na kay Teo pabalik ng Maynila. Pagbabalita ng kanyang ina, mas lalong nagulantang si Faye. Po? Anong sasama, Nay? Bakit napper yan at kunin lahat ng laman loob ko? O baka mamamatay tao pala yan tapos ipapadala niyo ako sa kanya? Binatukan siya ni Aling Marites. Tanga, sa iyong dalawa ni Teo, ikaw ang mas may mukhang binabalak na masama sa kanya. Natawa na lamang si Teo sa sinabi ng ginang. Bakit kasi ako sasama? Papakasalan mo na ba ako, Teo? Wala man lang pa proposal? Promise, tatanggapin ko kahit tig 299 pesos na engagement o wedding ring basta ikaw. Hysterical niyang sinabi, kaya muli siyang nakatanggap ng batok mula sa kanyang ina. Hindi kita type, sagot ni Teo. Wow ha? Sa ganda kong to, choosy ka pa? Alam mo bang 4 ang naging shota ko nung grade 1 ako? Maangas na sabi ni Faye. Hindi kita papakasalan, okay? Sasama ka sa akin para magtrabaho. Paliwanag ni Teo. Anong trabaho? Kuryosong tanong naman ni Faye. Saktong-sakto ito dahil wala siyang trabaho ngayon. Magiging yaya ka ng anak ko, sagot ni Teo. Nalaglag ang panga ni Faye at ilang beses na napakurap. May anak ka na? So may asawa ka na rin ba? Wala akong asawa. Pwedeng mag-apply? Pili ang tanong ni Faye. Walang hiring. Kaagad namang sagot ni Teo. Iniwan kasi sa labas ng bahay ni Teo ang sanggol at wala siyang alam kung sino ang ina ng batang yon. Kaya hindi niya maibalik ang bata. May letter na iniwan sa kanya at nakalagay sa sulat na siya ang ama ng bata. Pagpapaliwanag sa kanya ni Aling Marites. Bala ko sanang kunin si Nanay Marites. Pero matanda na siya at ayokong mahirapan pa siya. Nabanggit niya sa akin kailangan mo na trabaho at malawak raw ang kaalaman mo sa pag-aalaga ng mga bata. Sabat naman ni Teo. Oo naman. Ako kasi ang nag-aalaga sa mga pamangkin ko noon. Proud namang sinabi ni Faye. Pero, naipa-DNA mo na ba ang bata? Panguusisa ni Faye. Tinanguan siya ni Teo. Sobrang dami na ba talaga ng naging babae mo kaya hindi mo malaman kung sino sa kanila ang nanay ng anak mo? Walang preno ang tanong ni Faye. Faye! Awat sa kanya ng kanyang ina. Noong araw na yon ay nag-impake na si Faye dahil kampante naman siyang sumama kay Teo. Dahil bukod sa kilala ito ng kanyang ina, ay sobrang kilala si Teo pagdating sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya malamang, hindi ito gagawa ng kalokohan na pwedeng ikasira ng reputasyon niya. Hila-hila ni Faye ang maleta niya habang nakangising tiningnan ng mga kapitbahay nilang nagmamasid sa paglalakad niya kasabay si Teo. Nagawa pa niyang kawayan ang mga ito. Ang swerte naman ni Faye, sabi ni Lilith habang nakamasid sa sasakyang paalis. Siniko siya ni Tendeng. I-chat mo si Faye mamaya at tanungin mo kung may kapatid ba yung jowa niya para merong ka rin. Payo pa nito kay Lilith. Sa sasakyan ay tahimik lang si Teo at nakikinig sa musikang nagmumula sa stereo. Nakangiti si Faye habang pinagmamasdan ang mga bahay na nadadaanan nila. Ilang oras rin ang naging biyahe nila at nakatulugan ito ni Faye. Nagising na lamang siya nang maramdaman ang mahinang pagtapik ni Teo sa kanyang pisngi. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata at kaagad na pangiti na bumungad sa kanya ang napakagwapong mukha ni Teo na ilang dangkal lang ang layo sa kanya. Narito na tayo, anunsyo ni Teo at umusog palayo kay Faye. Bumaba siya ng kotse at kaagad naman siyang sinundan ni Faye pababa. Sobrang pagkamangha ang naramdaman ni Faye nang makita niya ang napakalaking mansyon. Sa'yo ba yan?
Hindi makapaniwala ang usal niya. Hinampas niya sa braso si Teo sabay sinabing, "Ang yaman mo!" Bumukas ang double doors at iniluwa nito ang isang babae na halos kaedad lang ng ina ni Faye. Kaagad na pagtanto ni Faye na iyon ang ina ni Teo dahil pamilyar sa kanya ang pagmumukha nito. "Ikaw na ba si Faye, iha?" Tanong nito sabay hagod ng tingin kay Faye. Sa kanyang bisig ay mahimbing na natutulog ang isang maputing sanggol. "Opo, ako nga po. Magandang araw po, ma'am." Pagbati niya at hindi maialis ang paningin sa bata. "Ang cute naman po ng baby." Pagpuri pa niya. May pinagmanahan eh. Pagkibit balikat ni Teo. Tumango si Faye bilang pagsasang-ayon. "Mukhang mana sa nanay." Hindi sa akin. Reklamo ni Teo. "Mana ka sa mami mo." Sagot naman ni Faye. Napaismid na lamang si Teo. Daang-daang iniabot ng mami ni Teo ang sanggol kay Faye. "Ilang minuto na lang ay flight ko na, kaya kailangan ko nang umalis, anak." Paalala ng ginang sa kanyang anak na si Teo. Humalik siya sa pisngi ni Teo, saka naglakad pabalik sa loob ng mansyon. "Flight?" Umiiral na naman ang pagiging tsismosa ni Faye. Well, hindi niya naging nanay si Marites nang walang dahilan. Babalik na siya ng States. Sagot naman ni Teo, saka maingat na hinaplos ang sanggol. Sa States na nanirahan ang ina ni Teo upang i-enjoy ang buhay at makalimutan ang masakit na pagkawala ng kanyang asawa. Ilang taon nang patay ang padre de pamilya ng pamilyang Arellano at ang lahat ng negosyo nito ay ipinamana sa nag-iisa nilang anak na si Teo. "Ang cute ng anak mo, Teo. Kaya hindi ko alam kung bakit iniwan siya ng nanay niya." Ani Faye. Mahanap ko rin siya. May hinire akong private investigators para malaman kung sino ang ina ni Troy. Ani to. "Troy?" Tanong ni Faye. Ngumiti si Teo at ininguso ang baby niya. That's Troy. Sabi niya habang nakatingin sa bata. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Umalis na ang ina ni Teo, kaya silang tatlo na lamang ang naiwan sa bahay. Inilagay muna ni Faye sa kuna nito si Troy. Napalingon siya kay Teo na nakatayo sa entrada ng mansyon at may kinakausap sa kanyang telepono. Si Rocky, ang sekretary ni Teo, ang tumatawag para ipaalala sa kanyang may maaga siyang meeting bukas. Gusto mong kumain? Tanong ni Teo pagtapos ng pag-uusap nila ni Rocky. Naglakad siya papalapit kay Faye at saglit na sinulya pa ng sanggol na mahimbing pa rin ang tulog. "Pwede kang kainin?" Wala sa sariling tanong ni Faye at ilang segundo pa bago niya napagtanto ang kanyang sinabi. "Ang ibig ko pong sabihin ay ano po bang pwedeng kainin dito?" Depensa niya kaagad. Maraming stock sa ref. Pwede mong kainin lahat ng gusto mo doon. Sagot ni Teo. Nagpaalam na muna si Faye para lumaman sa kusina dahil kanina pa siya gutom. Tuwang-tuwa si Faye sa sobrang dami ng pagkain na nakita niya sa loob ng malaking ref. May ref naman sila sa bahay nila pero puro tubig lang naman ang laman. "Napainom ko na po ng gatas si Baby Troy at tulog na po siya ngayon." Pagbabalita niya habang pinapanood si Teo na abala sa pagbabasa ng ilang papeles sa opisina niya. Very good. Hindi nga ako nagkamali sa pagkuha sa iyo, Faye. Napakagaling mong mag-alaga ng baby. Puri naman ang lalaki. "Gusto mo bang alagaan rin kita, sir, na parang baby?" "Baby ko?" Hirit naman ng dalaga. Ano? Kunot noong tanong ni Teo. "Wala po, Sir Teo. Ang hina niyo naman po pumick up." Sumimangot si Faye. Sinasabi mo bang bobo ako, Faye? Tanong pa ni Teo. Hindi po sa ganun, sir." Kinakabahan ng gusto si Faye. Baka kasi na-offend si Teo at patalsikin siya agad. Kakatanggap niya pa lang sa trabaho, tapos sisisantihin na kaagad siya. Ni wala siyang pamasahe pa uwi sa bahay nila. Joke lang. Natatawang sinabi naman ni Teo. Maagang umalis si Teo para sa isang meeting niya kaya hindi na siya nakita ni Faye kinaumagahan. Sa guest room natulog si Faye at nasa kwarto rin niya ang isa pang kuna kung saan natulog ang sanggol. Bumangon na siya sa kama para silipin ang baby. Gising na ang sanggol at kaagad itong humagikik na makita ang mukha ni Faye. "Paglaki mo maging mabait ka sa kapwa mo, Baby Troy. Tumulad ka sa maganda mong yaya na walang iba kundi ako." Sabi niya sa sanggol. Humagikik lang ulit ang sanggol na si Troy.
Ipinagtimpla niya ng gatas si Troy, saka dinala sa labas ng bahay para masikatan ng araw. Sobrang laki ng hardin ng mansyon ni Theo, kaya aliw na aliw si Faye habang nililibot ito at karga-karga si Troy. Nang sumapit ang tanghali ay may delivery na dumating mula kay Theo. Mga pagkain ito para kay Faye. Grabe! Sobrang tako ko ba talaga sa paningin niya? Tingin niya ba mauubos ko ang lahat ng to? Siyempre naman! Sabi niya sa isip-isip niya habang isa-isang inilalabas sa lalagyan ang mga pagkain. Akmang kakain na sana si Faye nang biglang umiyak si Baby Troy. Tumayo siya para silipin sa kuna ang sanggol. Sinilip niya ang diaper ng bata at nakitang puno na pala ito. Grabe ka baby ha? Tumiming ka talaga sa lunch ko. Tae mo na lang kaya ang mukbangin ko. Joke! Pabiro niyang sinabi kahit hindi naman siya naiintindihan ng sanggol na kinakausap niya. Dahil walang magawa, napagpasyahan niyang maglinis sa buong sala habang pasulyap-sulyap sa sanggol. Nagpatugtog rin siya mula sa kanyang cellphone at kumikembot pa habang nagwawalis ng sahig. Kahit si Baby Troy ay napapasayaw na rin. Anong ginagawa mo? Isang boses ang nagpatigil sa kanya. Nabitawan niya ang walis at mabilis na nilingon si Theo na awang ang mga labing pinagmamasdan siya. Kaagad na umakyat lahat ng dugo niya sa kanyang ulo dahil sa labis na kahihiyan. Theo! Nakakagulat ka naman! Kinuha niya ang cellphone niya para patayin ang music. Pinuhat ni Theo si Troy. Sa pagkakaalala ko, yaya ang kinuha ko at hindi dancer. At ano ba ang ginagawa mo? Ani Theo. Naglilinis po, sir. Sagot ni Faye. Hindi mo kailangan gawin yan. May tagapaglinis naman na pumupunta dito tuwing Miyerkules at Linggo. Sabi ulit ni Theo. Bakit ka nga pala umuwi, Theo? Akala ko ba 6:00 ka pa ng gabi makakauwi? Napaaga ka ng 2 oras. Panguusisa ni Faye. Na-cancel ang isa kong meeting at gusto kong makasama si Troy. Kaya dito ko na lang itutuloy sa bahay iilang trabaho ko sa opisina. Agarang pagtugon nito. Ang sweet niyo naman pong daddy. Pwede bang makisali sa pamilya niyo? Hirit pa ni Faye pero inirapan lang siya ng boss niya. Matagumpay na napatulog ni Faye ang sanggol dahil hindi rin naman ito mahirap patulugin. Bumaba na siya para kumain ng dinner. Naabutan niya si Theo sa kusina. Walang suot na pang-itaas na damit, may suot na itim na apron at abala sa pagluluto. Nakatalikod ito sa gawin niya, kaya hindi niya maaninag ang mga pandesal nito. Gusto pa naman sana magbilang ni Faye at nagkikrave siya ng pandesal ngayong gabi. Anong niluluto mo? Tumabi siya kay Theo at imbis na tingnan ang niluluto nito ay bumaba ang tingin niya sa abs nito. Kaso, hindi niya makita dahil may sagabal na apron sa magandang tanawin. Bumaling na lamang siya sa niluluto nitong adobo. Marunong ka palang magluto? Manghang tanong ng dalaga. Obvious ba? Pabalang na sagot naman ni Theo. Ang sungit mo naman? Puna ni Faye. Pwede ba akong manghingi niyan? Alam mo bang paborito ko ang adobo? Halos maubos ko nga ang kanin sa kaldero tuwing adobong ulam namin. Pagkikwento ni Faye. Really? Napangiti si Theo sa nalaman kasi kahit siya ay ganon rin. Paborito rin ni Theo ang adobo. Sabay na tayong kumain, Faye. Paanyaya nito. Kaagad namang inihanda ni Faye ang hapagkainan. Kumuha na rin siya ng pwedeng paglagyan ng kanilang ulam ngayong gabi. Alam mo ba na nung grade 4 ako, hinabol ako ng aso? Sabi ni Faye kay Theo sa kalagitnaan ng pagkain nila. Naalala ko pauwi ako ng bahay nun eh. Hindi ko lang talaga alam ang dahilan kung bakit ako hinabol ng aso nun. At alam mo bang kailangan ko pang umakyat sa puno ng bayabas para lang tigilan ako ng aso? Pagdadaldal niya palalo. Habulin ka pala? Ani Theo. Kung magiging habulin rin naman ako sa ganong paraan mas pipiliin ko na lang na walang pumansin sa akin. Pero baka may crush lang talaga sa akin yung aso. Sagot naman niya. Napuno ng halakhakan ng 4 na sulok ng kusina dahil sa mga pinagsasabi ni Faye. Aliw na aliw naman sa kanya si Theo na halos magsilabasan na ang kanin sa mga ilong nila dahil sa labis na pagtawa.
Natulog ulit si Faye kasama ang sanggol habang gising naman buong magdamag si Theo dahil marami siyang tinitingnang papeles. Isinara ni Theo ang kanyang laptop, saka tumayo at naglakad palabas ng kanyang opisina. Didiretso na sana siya sa kusina para magtimpla ng kape nang madaanan niya ang silid na tinutulugan ni Faye at ng sanggol. Maingat niya binuksan ang pinto para sumilip sa loob at napangiti na lamang siya na makitang mahimbing na natutulog si Faye katabi ang sanggol at yakap-yakap niya pa ito. Bala ko sanang umuwi sa bahay, Theo. Gusto kong dalawin si nanay at tatay. Sinabi ni Faye. Mag-iisang buwan na kasi siya sa mansyon kaya namimiss na niya ang kanyang mga magulang. Nagkakausap naman sila sa telepono pero iba pa rin talaga kapag nakakausap at nakakasama mo sa personal ang pamilya mo. Pwede naman. Kailan ba? Pagsang-ayon kaagad ni Theo. Bukas sana. Ani Faye. Sige, pwede mo bang isama si Troy sa'yo? May business trip kasi ako ng 1 linggo kaya wala rin ako dito para bantayan si Troy. Napangiti ng malaki si Faye. Oo naman, para rin makita na siya ni nanay. Paniguradong matutuwa si nanay, Theo. Ihatid ko kayo, sabi ni Theo. Kaagad na nag-impake si Faye ng mga kakailanganin nilang damit ni Troy. Inihanda niya na rin ang mga lampin, diapers at gatas na dadalhin niya. Maaga silang bumiyahe kinabukasan. Hindi alam ng magulang ni Faye na uuwi sila dahil balak silang surpresahin ni Faye. Huminto ang kotse sa harapan ng bahay nila Faye. Kaagad bumaba si Faye, karga si baby Troy. Sumunod naman si Theo sa kanya. Kaagad nagsitaasa ng mga leeg ng mga kapitbahay nila at gulat na gulat sa pag-uwi ni Faye. May anak na kagad sila? Kakaalis pa lang ni Faye nung nakaraang buwan na. Sabi nung isa. Baka buntis na siya nun. Sabat naman nung isa pa. Hindi naman malaki ang tiyan ni Faye nung umalis to. Sabat ng isa pa. Baka sa nunal nang galing. Natatawang sinabi naman ni Lilith. Kaya siguro ang laki ng nunal niya dahil may naninirahang sanggol doon. Dagdag pa nito na ikinahalakhak ng ilan. Nasurpresa si Aling Marites na makita ang kanyang anak. Faye! Namiss kita! Sabay yakap niya sa dalaga. Kaagad namang nagmano si Faye at Theo sa kanya. Nay, ako rin po. Di ka nagsabing uuwi ka pala. Di sana nakapaghanda ako. Aligagang sinabi ni Aling Marites. Di hindi na yun surprise, Nay. Ngiwi ni Faye. Bumaba ang tingin ni Aling Marites sa sanggol. Kaagad niya itong kinuha mula kay Faye. Bala ko po sanang iwan muna si Troy sa inyo. Kailangan ko po kasing umalis. Ani Theo. Walang problema, Theo. Kami na ang bahala dito sa cute mong anak. Salamat, Nanay Marites. Napangiti si Theo. Na makaalis na si Theo, ay dinala ni Aling Marites si Troy sa kwarto nila ng kanyang asawa para patulugin. Lumabas ng bahay si Faye at namataan ng mga kapitbahay nilang mukha ng giraffe sa kakasilip sa bahay nila. Lumapit siya sa mga ito. Hoy! Pambubulas kanya sa mga ito. Kaninong anak yun? Tanong ni Lilith. Ang makahula, may 20 kiss. Pagbibiro ni Faye. Wag na, halata namang hindi sa iyong batang yun. Sabat ni Leonora na halos kaedad lang rin ni Faye. Ayos lang, basta sa akin naman yung tatay ng bata. Ngumisi pa si Faye para lalong asarin ng mga kapitbahay nila. Saan ka nakabili ng gayuma? Tanong pa ni Lilith. Walang gayo-gayuma yun. Ganda lang ang puhunan. Mayabang namang sagot ni Faye. Kaagad namang napairap si Lilith sa sinabi niya at lantaran pang kinukot siya ang malaking nunal niya sa pisngi. Palagi na lang talagang pinagdidiskitahan ng mga tao ang nunal niya, kahit wala naman itong ginagawang masama. At kahit ganon, mahal na mahal ni Faye ang nunal niya dahil malakas itong makaagaw ng pansin at pakiramdam niya nagsistand out siya sa lahat. Wala rin namang inaapakan tao ang nunal niya. Si Aling Marites muna ang nag-alaga kay baby Troy. Dahil inutusan nito si Faye na mamalengke dahil magluluto ng kare-kare si Marites. Habang abala si Faye sa pagtingin ng mga gulay ay may biglang humablot ng bag niya. Nakipag-agawan siya rito hanggang sa nagkalat sa semento ang mga gamit niya.
Nakita ng kawatan ang cellphone ni Faye kaya kaagad niya itong dinampot saka kumaripas ng takbo palayo. Kaagad namang iniligpit ni Faye ang mga gamit niya at sinunda ng magnanakaw. Mabilis tumakbo si Faye kaya naabutan niya ang lalaki. Kaagad niya itong nai-corner. Hingal na hingal silang pareho. Teka lang, nakakainis ka naman kuya. Napa-exercise ako nang wala sa oras dahil sa'yo. Reklamo ni Faye habang naghahabol ng hininga niya. Ibalik niyo na lang po ang cellphone ko kung ayaw niya ng gulo. Inilabas ng lalaki ang patalim na dala niya. Nanlaki ang mga mata ni Faye sa gulat. Binuksan ni Faye ang bag niya at inilabas ang charger niya saka dahang-dahang iniabot sa lalaki. Gusto ko lang iabot yung charger baka kasi wala ka niyan. Pamasko ko na lang yan sa iyo kuya. Hilaw na natawa si Faye at saka mabilis na nilayuan ang lalaki. Baliw ba yun? Tanong naman ng lalaki habang nakasunod ng tingin kay Faye. Kaagad umuwi ng bahay si Faye pagtapos mamili ng mga sangkap para sa kare-karing lulutuin ng nanay niya. Tumawag sa akin si Teo. Hindi ka raw niya matawagan kaya ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa iyo. Sabi ni Aling Marites isang umaga habang nagkakape si Faye sa kusina. Bakit pa naman kasi hinayaan mo makuha ng magnanakaw ang telepono mo? Ibinigay mo pa ang charger mo. Sumimsim muna si Faye sa kape niya bago sinagot si Aling Marites. Ayoko namang isugal ang buhay ko dahil lang sa cellphone, Nay. At isa pa, ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay na birihin pa ako. Diyos mio ka talagang bata ka. Natawa lang si Faye. Totoo naman kasi ang sinasabi niya. At naisip niya na may dahilan lahat ng tao kung bakit nakakagawa sila na masama o panlalamang sa kanilang kapwa. Kagaya na lamang nung lalaking kumuha sa cellphone niya. Inisip na lamang ni Faye na siguro sobrang kailangan na ng pera at ang magnakaw na lamang ang naiisip nitong paraan. Nagising si Faye sa ingay na nagmumula sa labas ng kanyang kwarto. Napabangon rin siya na mapansing wala na si Baby Troy sa kanyang tabi. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at halos madapa pa sa sobrang pagmamadali. Nay! Si Troy! Theo? Natigilan siya nang bumungad sa kanya si Theo. Nakatayo ito sa gitna ng kanilang sala at karga-karga ang sanggol. Lumingon siya kay Faye. Akala ko bukas ka pa uuwi. Hindi mapigilan ni Faye ang mapangiti sa pagdating ni Theo. Isang linggo rin kasi silang hindi nagkita at namimiss na niya ito. Feeling girlfriend lang ang peg. Maaga natapos kaya umuwi na ako agad. Namiss rin kasi kita. Namiss ko ang anak ko. Pagkatapos ay umiwas ng tingin si Theo habang todong ngiti naman si Faye. Naghanda na masarap na agahan si Aling Marites at masaya nila itong pinagsaluhan. Umuwi na rin sila sa Maynila nung araw na yun. Para sa'yo. Biglang may inabot na box si Theo kay Faye isang araw habang nagdidilig ng halaman si Faye sa hardin. Tulog pa ang sanggol, kaya napagpasyahan niya ang pagtuunan muna ng pansin ang mga halaman. Ano yan? Nagtataka niyang tanong at tinanggap ang box. Kaagad niya itong binuksan at nasurpresa na makita ang isang brand new na cellphone. Napakamahal nito, Theo. Nag-angat siya ng tingin kay Theo. Ninakaw ang cellphone mo at wala ka ng cellphone kaya binilang kita ng bago. Para matawagan mo ang parents mo at para matawagan mo na rin ako. Paliwanag ni Theo. Ilang gifts to? Tanong ni Faye. Ha? Huhulog-hulugan ko ba to sa'yo? Inosenteng tanong niya kay Theo. Kakayanin ko naman sigurong bayaran to sa'yo? Aniya pa. Walang bayarang mangyayari, Faye. Regalo ko yan sa'yo. Talaga? Walang halong joke? Kung sino man ang kaluluwang sumapi sa'yo, nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa kabaitan niya. Pagbibiro pa ni Faye at natawa na lamang si Theo. Sa mga buwan na nagdaan ay mas lalo pang nagiging malapit si Theo at Faye sa isa't isa. Palaging excited si Faye kapag umuuwi si Theo sa mansyon at hindi baawat ang pagtambol ng kanyang puso. Kahit si Theo ay nagmamadali rin sa pag-uwi dahil sabik itong makita si Faye dahil sa mga buwang magkasama sila ay palaging pinapagaan ni Faye ang araw niya at masaya siyang kasama ang dalaga dahil na rin sa kakulitang taglay nito. Kagaya ng madalas na nangyayari ay wala na si Theo na magising si Faye. Tumunog ang doorbell kaya nagmamadaling tumakbo si Faye pupunta sa gate para silipin ito. Nang makita niyang gwapo ang nasa labas ng gate
ay walang pagdadalawang isip niyang binuksan ang gate. Good morning, miss. Nakangiting bati ng lalaki sa kanya. Good morning din. Kung si Theo ang hinahanap mo kanina pa siya nakaalis. Sagot naman ni Faye na todong ngiti sa harapan ng lalaki. Para kasi itong Korean actor dahil sa kinis, puti at tangkad nito at idagdag mo pa ang pormahan nito. Pero para kay Faye, wala pa ring tatalo sa kagwapuhang taglay ng boss niyang si Theo. Ganun ba? Ibibigay ko lang sana itong ilang papeles. Kamot ulong sagot ng lalaki. Inilahad niya ang kamay niya kay Faye. Luke Cortez nga pala. Businessman pero walang monkey business. Pagpapakilala ng lalaki sa kanyang sarili. Bahagyang natawa si Faye. Faye Marasigan po. Pagpapakilala rin ni Faye sa kanyang sarili. Mas nilakihan pa ni Faye ang pagkakabukas ng pinto para sana papasukin si Luke. Pero tumanggi ito at nagpaalam na dahil may kailangan pa siyang gawing trabaho. Ipinapabigay nga pala ni Luke. Iniabot ni Faye kay Theo ang mga papeles na makauwi ito sa mansyon. Hinubad ni Theo ang suot niyang coat at inilapag sa sofa. Tinanggal niya rin ang pagkakabutones ng dalawang naunang butones sa suot niyang long sleeve at tiniklop na maangas ito hanggang siko. Nakatitig lang si Faye sa kanya habang ginagawa niya ang lahat ng iyon. Buti na lang hindi yelo itong si Theo. Dahil kung yelo siya, ay baka kanina pa siya natunaw sa init ng titig ni Faye sa kanya. Nabanggit nga niya sa akin. Sagot naman ni Theo at bumaling kay Faye. Kaagad na inilihis ni Faye ang kanyang tingin at napatikhim sa sobrang kahihiyan. Talagang harap-harapan pa niya ang pinagnanasahan ng kanyang boss. Napakagwapo ni Luke, Theo. May girlfriend na ba siya? Nabigla naman si Theo sa itinanong ng dalaga. Mas gwapo naman ako dun. Mahinang sinabi ni Theo. May sinasabi ka ba, Theo? Tanong ni Faye sa kanya. Bakit mo ba kasi tinatanong? Iritadong tanong ni Theo at halos mapunit na dito ang mga papel na hawak niya sa sobrang pagkairita sa hindi niya malamang kadahilanan. Bawal ba? Curious lang naman ako. Depensa ni Faye. Do you like him? Kalmadong tanong ni Theo. Kaagad namang umiling si Faye. May iba akong gusto. Pag-amin nito. Sino? Kuryosong tanong naman ni Theo. Sa pagkakaalam ko akong chismosa dito. Pero parang nahahawa ka na sa akin Pangaasar ni Faye kay Theo. Inismeran lang siya ni Theo at walang imik na nilampasan. Natatawang sinundan naman siya ni Faye ng tingin. Pikon talaga. Pahabol pa niyang sinabi pero hindi na ito narinig pa ni Theo. Nagulat si Faye nang si Luke ang bumungad sa kanya pagbaba niya sa sala. Prenteng nakaupo sa sofa si Luke at nakatayo naman sa harapan nito si Theo na kanina pa masama ang tingin sa kaibigan niya. Luke? Kaagad na lumapit si Faye sa kanila. Tumayo si Luke at akmang hahalikan sa pisngi si Faye nang biglang tumikhim si Theo. Ipapaalala ko lang na nasa pamamahay ko kayo. Sabi pa ni Theo. Panira ka naman, bro. Nakasimangot na sinabi ni Luke. Bakit ka nga pala ulit nandito? Tanong ni Faye. Ayos lang naman sa'yo na nandito ako, diba, Theodore? Paninigurado ni Luke. Nakapasok ka na. Alangan namang sipain pa kita palabas. Inis na sinabi ni Theo. Bakit parang galit ka? Ba't parang kasalanan ko? Panggagaya ni Luke sa isang famous line mula sa isang pelikulang napanood niya. Nakahawak pa siya sa dibdib niya para mas convincing. Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-palit. Kapag hindi ka tumigil, hindi na ako magdadalawang isip na itapon ka palabas. Mariing pagbabanta ni Theo kay Luke. Kung si Theo ay naiinis sa presensya ni Luke, kabaliktaran naman nito ang nararamdaman ni Faye. Kanina pa natatawa si Faye sa mga hirit ni Luke. Para kasing may sumulpot na isa pang Faye, pero boy version niya. Inilabas ni Luke ang cellphone niya at pinindot ang camera nito para makipag-selfie kay Faye. Ayos lang ba kung mag-picture tayo? Tanong ni Luke. Kaagad namang sumang-ayon si Faye habang mas lalo namang nadadagdagan ang inis ni Theo sa nangyayari. Para saan ba yan? Pang-uusisa ni Theo. Gusto ko lang ipakita kay mama kung ano itsura ng next girlfriend ko.
Pilyong sagot naman ni Luke. Akmang pipindutin na sana niya ang camera button nang biglang nakisali si Theo sa picture nila. Napalingon si Luke kay Theo. Ang ginagawa mo? Tanong niya. Sasali. Sagot ni Theo. Magiging next girlfriend ba kita para sumali ka? Asik ni Luke sa kanya. At o sabi kapag tatlo kayo sa picture mamamatay yung nasa gitna. Dagdag pa ni Luke. E di ikaw sa gitna. Ani pa ni Theo. Wag na nga lang magpicture. Padabog na sinabi ni Luke. Ngiting tagumpay naman si Theo. Hindi niya mawari kung bakit siya umaakto ng ganto. Imposibleng nagsiselos ako. Naiiling niyang sinabi sa kanyang isipan. Magkatabi sa sofa si Luke at Faye at kanina pa sila nag-uusap habang nakatayo naman sa gilid nila si Theo at inoobserbahan ang mga kaganapan. Para siyang leon na handang lapain si Luke kung sakaling may gawin itong hindi niya magustuhan. Umiiyak si Troy. Pag-agaw ni Theo sa atensyon ni Faye. Nagmamadali naman si Faye na puntahan si Troy. May gusto ka ba kay Faye? Tanong ni Luke kay Theo. Kaagad namang umiling si Theo. Wala. Sigurado ka? Kasi kung gusto mo naman si Faye, titigilan ko na siya. Sinabi ni Luke sa kanya. Ayaw niya kasing magkasira ang pagkakaibigan nila dahil lang sa isang babae. Hindi ko siya gusto at hindi ko siya kailanman magugustuhan. Seryosong sinabi ni Theo. Hindi alam ni Theo na narinig pala ito ni Faye. Ramdam ni Faye ang bahagyang pagkirot ng dibdib niya nang marinig ang bawat katagang binitawan ni Theo. Aware si Faye sa nararamdaman niya para kay Theo at alam naman niyang wala siyang pag-asa rito. Pero ang sakit pala talaga kapag narinig mo mismo sa taong gusto mo na hindi ka talaga niya gusto. Napapadalas ang pagdalaw ni Luke sa mansyon ni Theo para bisitahin si Faye. Mukhang mabigat ang kamay mo. Gusto mo hawakan ko? Hirit ni Luke na nagpahagikgik naman ng husto kay Faye. Ang landi mong nilalang. Siniko siya ni Faye. Pareho nilang pinagmamasdan si Baby Troy na gumagapang sa carpeted na sahig. Lumalaki na ito at talaga namang lumalaki itong gwapo. Ang laki-laki na ng baby ko. Baka sa isang iglap bigla na lang siyang ikasal. Napanguso si Faye sa kanyang naiisip. Napakabilis ng panahon. Napakabilis talaga. Kung noon baby mo pa siya, ngayon baby na kita. Muling paghirit ni Luke. Ang corny mo. Natatawang sinabi ni Faye. Biglang natahimik si Luke kaya napasulyap si Faye sa kanya. May problema ba, Luke? Tanong ni Faye rito. Pwede ba kitang yayaing lumabas, Faye? Tanong ng lalaki sa kanya. Bakit lalabas pa? Dito na lang tayo sa loob para mabantayan ko na mabuti si baby. Sagot ni Faye. Ang ibig ko sabihin kung pwede ba kitang yayaing makipag-date sa akin. Pagkaklaro ni Luke. Date? Namula ng husto ang mukha ni Faye. Oh, date. Tayong dalawa lang, kung papayag ka. Sagot naman ni Luke. Okay, pero kailangan ko magpaalam muna kay Theo kasi hindi naman pwedeng iwanan ko si Troy. Ani ni Faye. Sure, i-text mo na lang ako kung pupunta ka. Susunduin kita, huwag ka mag-alala. Nakangising sinabi ni Luke. Nung gabi ng araw na iyon ay hinintay ni Faye si Theo na makauwi ng mansyon. Hindi pwede. Agarang sagot ni Theo pagkatapos mabanggit ni Faye ang paanyayang date ni Luke sa kanya. Bakit hindi pwede? Isang araw lang naman, Theo. Simangot ni Faye. Walang mag-aalaga sa anak ko. Sige, sasabihin ko na lang kay Luke na hindi mo ako pinayagang umalis. Gusto mo pa talagang lumabas kasama siya? Nagtitimping tanong ni Theo. Napalunok si Faye. Wala namang kasing masama dahil pareho naman kaming single. Paliwanag niya sa boss niya. Pumuntong hininga si Theo at ilang minuto pa ang lumipas bago niya napagpasyahang payagan si Faye sa date nito kasama ang matalik niyang kaibigan na si Luke. Napatalon naman sa sobrang tuwa si Faye. Isang lunch date ang napagpasyahan nilang gawin. Balak rin ni Luke na ipasyal pa sa ibang lugar si Faye. Isang kulay pink na dress ang napiling suotin ni Faye. Inirigalo ito ng pinsan niya sa kanya noong nakaraang taon at hindi niya inaakalang magagamit niya ito ngayon sa unang date niya. Elementary pa nung huling nagkaroon ng boyfriend si Faye pero hindi naman seryoso yun.
Matagal na siyang single at ito ang unang beses na makikipag-date siya. Marami namang nag-aya sa kanya noon pero hindi niya trip. Pero wala namang masama kung gusto niyang sumubok ngayon ng bago. Kaagad niyang kinawayan si Luke na nasa baba at kanina pa nag-aabang sa kanya. At nasa tabi rin nito si Theo na hindi maalis ang paningin kay Faye. "Ang ganda mo, Faye." Pagpuri ni Luke sa dalaga. Namula si Faye sa sinabi ni Luke. Alam niyang maganda siya, pero natutuwa pa rin talaga siya kapag may taong nakaka-appreciate ng kagandahan niya. "Maganda na yan?" Sabat ni Theo at napairap pa. "Tara na." Inilahad ni Luke ang kamay niya kay Faye. Kaagad naman itong hinawakan ni Faye. Bumaba ang tingin ni Theo sa kamay nilang magkahawak. Umigting ang kanyang panga at mariing na ikuyom ang kanyang mga kamao sa labis na pagkainis na nakikita. Nagpaalam na ang dalawa. Hindi na nag-abala pa si Theo na sundan sila ng tingin, pagkus ay pinuntahan na lamang nito ang anak niyang si Troy. Dinala ni Luke si Faye sa mamahaling restaurant at ipinatikim kay Faye ang iilang putahing hindi pa niya natitikman kagaya na lamang ng steak na madalas ang mayayaman lang ang kumakain nito. "Kapag yumaman ako, bibili ako ng maraming ganito." Natutuwang sinabi ni Faye patukoy sa pagkain kinakain nila. Luminga si Faye sa paligid dahil pakiramdam niya may nagmamasid sa kanila. O baka naman, guni-guni niya lamang yun. Ang hindi alam ni Faye, sumunod pala si Theo sa kanila at dala pa nito ang sanggol na si Troy. Nakahiga si Troy sa stroller niya at walang alam sa pinaggagawa ng tatay niya. May suot pang shade si Theo para hindi siya mamukaan. Pero nakukuha naman nito ang atensyon ng mga babae sa paligid dahil sa lakas ng dating niya. Nakatakip sa mukha niya ang menu ng restaurant habang panakaw-nakaw ng tingin sa kinaroroonan nila Luke at Faye. "Can I take your order, sir?" Tanong ng isang waiter na lumapit sa kanya. "Tubig lang." Sagot naman ni Theo. Kaagad na tumalima ang waiter. Tapos nang kumain sina Faye at Luke at napagpasyahan na ng mga ito na umalis kaya kaagad tumayo si Theo at itinulak ang stroller ni Troy palabas ng restaurant para masundan ang dalawa. Umupo muna sa bench sina Faye para magpahinga. Umupo naman sa kabilang bench si Theo at inagaw ang newspaper na binabasa ng matandang katabi niya para takpan ang kanyang muka. "Bastos na bata!" Sabi ng matanda at nagmarcha paalis. Siguro kung malaki lang si Troy ay baka kanina pa niya binatukan ng daddy niyang si Theo dahil sa kalokohang ginagawa nito. Muling luminga si Faye sa paligid dahil malakas talaga ang pakiramdam niya na may nanonood sa kanya pero wala naman siyang nakita. Nagtungo naman sila sa isang ice cream parlor dahil nagkikrave ng ice cream si Faye. Muli na naman silang sinundan ni Theo at pumwesto sa mesa ang alam niyang hindi masyadong mapapansin ni Faye at ng kasama nito. May kumalat na ice cream sa gilid ng labi ni Faye kaya kaagad itong pinunasan ni Luke gamit ang tissue. Nag-iinit ang ulo ni Theo sa kanyang nasasaksihan. Akmang lalapitan niya ang mga ito nang biglang umiyak na malakas si Troy. Nanlaki ang mga mata ni Theo at napalingon sa kinaroroonan ni Faye. Kaagad siyang lumabas ng ice cream parlor, tulak-tulak ang stroller ng anak niya. Napagpasyahan na lang niyang umuwi ng mansyon bago pa siya tuluyang mahuli ni Faye. "Kumusta ang date niyo?" Nakaabang si Theo kay Faye sa sala at nagkukunwaring may pinagkakaabalahan pero ang totoo gusto niyang makita ang pagdating nito. "Ayos lang naman. Masayang kasama si Luke at marami kami ginawa ngayong araw." Pagkikwento ni Faye. "Ibig sabihin ba yan sinasagot mo na siya?" Tanong sa kanya ni Theo. Umiling si Faye. "Hindi naman siya nanliligaw sa akin." Paliwanag pa nito. "Paano kung ligawan ka niya?" Giit pa ni Theo. "Pumayag po akong lumabas kasama si Luke dahil kaibigan ko siya. Kung sakaling ligawan niya man ako, hindi naman ako papayag dahil hindi ko siya gusto. May iba akong napupusuan." Mahabang litansya niya. "Ayoko ring pasayan si Luke dahil alam ko kung gaano kasakit ang umasa sa taong wala namang balak pansinin ang nararamdaman ko para sa kanya." Mapait niya sinabi. "Sino ba ang lalaking nagugustuhan mo?" Tanong sa kanya ni Theo. "Ikaw, sir." Agarang tugon ni Faye. Nasabit si Theo sa sarili niyang laway at napaayos ng upo. Humagalpak ng tawa si Faye. "Siyempre joke lang po, sir." Kaagad niyang binawi ang sinabi niya. Gusto niya si Theo at hindi biro ang nararamdaman niya para sa lalaki.
Pero alam ni Faye kung saan lang siya dapat lumugar. Narito siya sa mansyon para alagaan si Troy at hindi para sungkitin ang puso ni Theo. Sa yamang taglay ni Theo ay alam ni Faye na malabong magustuhan siya nito. Napakalayo ng agwat at pagitan ng mga mundo nilang dalawa. At patagal na sinabi sa kanya ni Theo na hindi siya type nito at kahit kailan hindi magkakagusto si Theo sa kanya. Hindi na humaba pa ang kanilang usapan dahil nagpaalam na si Faye sa kanya para makapagpahinga na dahil naubos ang energy niya sa lahat ng ginawa nila ni Luke kanina. Dinala rin kasi siya ni Luke sa arcade at halos maubos ang oras nila kakalaro doon. Aaminin ni Faye, labis siyang nagsaya sa date nila ni Luke pero kaibigan lang talaga ang tingin niya kay Luke dahil mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanang si Theodore Arellano ang nag-iisang gusto niya. May mga bagay sa mundo na hindi natin kontrolado. May mga pangyayaring hindi natin kayang pigilan, kagaya na lamang ng feelings natin. Gustuhin man nating alisin ang nararamdaman natin sa taong hindi naman tayo gusto ay hindi natin magawa. Nahihirapan tayong gawin. Pero kung natuturuan lang sana ang puso, ay malamang walang taong nasasaktan ngayon. Nasundan pa ng ilang beses ang paglabas ni Faye kasama si Luke. Noong huling date nila ay isinama pa nga nila si Troy dahil walang magbabantay rito. Imbis na asikasuhin ang kanyang kumpanya, ay mas inuna ni Theo ang kakasunod sa dalawa. Minamatyaga ng bawat kilos nito. Tinaig pa niya ang aso sa kakasunod kina Faye at Luke. Ilang araw hindi nakauwi ng mansyon si Theo dahil may pinuntahan itong business conference sa Baguio. Nagulat na lamang si Faye nang umuwi si Theo at may kasama itong isang sexing babae. Sino siya? Tanong ng babae, sabay baba ng sunglasses na suot niya. Ang babaeng kasama ni Theo ay si Cassandra. Matalik rin itong kaibigan ni Theo at nagkasalubong silang dalawa sa business conference na pinuntahan nilang pareho sa Baguio. Kaklase ni Theo si Cassandra noong kolehiyo pa sila. Yaya ng anak ko. Sagot naman ni Theo. Yaya, napakarangal na trabaho pero hindi maiwasan ni Faye ang masaktan ng marinig ito. Alam niyang ito lang ang papel niya sa buhay ni Theo. Pero malibang maghangad siya ng higit pa dito? Faye, ito si Cassandra. Dito na muna siya ng ilang araw. Sabi ni Theo. Hi! Nagagalak akong makilala ka. Napalunok na lamang si Faye at naglahad ng kamay pero hindi man lang nag-abala si Cassandra na tanggapin ito. Where's my room? Imbes na tanong ni Cassandra habang hawak ang pula niyang maleta. Sasamahan na kita. Sabi naman ni Theo at iginiya si Cassandra sa magiging pansamantalang kwarto niya. Nakasimangot silang sinundan ni Faye ng tingin. Hindi niya ring maiwasang ikumpara ang sarili niya kay Cassandra dahil sa kinis at ganda nito. Mayaman pa, kaya para sa kanya, mas bagay si Cassandra at Theo. Naiinis si Faye sa kanyang sarili dahil ang lakas ng loob niyang magselos samantalang hindi niya naman boyfriend si Theo. Pero hindi niya kasi mapigilang makaramdam ng inis sa babae dahil magmula nang dumating ito, madalang na lamang siyang pansinin ni Theo. Hindi siya sanay na may ibang babaeng pinapansin si Theo. Pumasok sa kusina si Theo at naabutan nitong kumakain si Faye. Tahimik si Faye at nasa pagkain ng tingin. Ni hindi man lang nito napansin ang pagpasok ni Theo. Faye? Pagtawag ni Theo sa kanya. Nag-angat ng tingin si Faye sa kanya. May kailangan po ba kayo? Tanong ni Faye. Ayos ka lang ba? Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Puna ni Theo, sabay bukas ng ref para kumuha ng juice. Inilapag niya sa mesa ang pitsyel at kumuha ng baso sa lalagyanan. Nakasunod naman ang tingin ni Faye sa kanya. Okay lang ako. Sagot naman ni Faye kahit na hindi naman talaga siya okay. Kumusta kayo ni Luke? Panguusisa pa ni Theo. Okay lang naman. Sagot ni Faye at tipid siyang nginitian. Theo, nasa na ang juice ko? Biglang sumulpot si Cassandra. May bathrobe na nakabalot sa basang katawan nito. Pinasadahan niya ng daliri ang basa niyang buhok. Palipat-lipat ang tingin niya kay Faye at Theo. Iniabot ni Theo ang isang basong orange juice sa kanya. Theo, pwede mo bang kunin yung phone ko? May kailangan kasi akong i-check doon.
Utos ni Cassandra sa lalaki. Walang imik namang sumunod si Theo sa kanya. At naglakad si Cassandra papalapit kay Faye. May gusto ka ba kay Theo? Wala. Pagtanggi ni Faye. Dapat lang. Dapat alam mo kung saan ka lang dapat lumugar. At kung kanino ka lang nababagay. Nakangising sinabi ni Cassandra sa kanya. Alam ko naman, ma'am. Pagdepensa ni Faye sa kanyang sarili. Bumalik na si Theo. Kaya nilubayan na rin ni Cassandra si Faye. Pwede bang pakibantayan muna si Troy, Ma'am Cassandra? Magalang na pakiusap ni Faye sa babae. Kailangan na niya kasing timplahan ng gatas ang bata at nasa kusina ang mga kailangan niya. Ikaw ang yaya, kaya ikaw ang dapat na gumawa yan. Mataray na sagot ni Cassandra habang nagsuscroll sa phone niya. Saglit lang naman po. Fine! Pagsuko ni Cassandra at itinaboy na si Faye. Biglang umiyak si Troy. Tumayo si Cassandra at nilapitan ang crib ng bata. Sinamaan niya ng tingin si Troy. Tumahimik ka kung ayaw mong itapon kita. Pagbabanta niya sa bata. Hindi man ito naiintindihan ni Troy ay hindi pa rin tama ang kanyang sinabi. Tahimik sabi eh! Singhal niya kay Troy. Tumatakbong lumapit si Faye sa kanya. Itinulak niya si Cassandra palayo kay Troy. Huwag mo siyang sigawan! Sigaw ni Faye kay Cassandra. Ang ingay kasi! Ayaw tumahimik! Walang paking sagot ni Cassandra. Kahit na ma'am, bata lang po siya. Wala pang kamuang-muang. Paliwanag naman ni Faye at pilit pinipigilan ng sarili na masabunutan si Cassandra. Wala akong pake, okay? Wala ka rin karapatang sigawan ako dahil yaya ka lang dito. Sigaw rin ni Cassandra pabalik sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Theo. Kaagad lumapit si Cassandra sa kanya para magsumbong. Gumawa pa ito ng kwento para lalo niyang makuha ang simpatya ni Theo. Makakaalis ka na. Seryosong sinabi ni Theo. Nasaktan naman si Faye sa narinig. Malaki ang ngiti ni Cassandra habang nakahalukip-kip sa tabi ni Theo. Makakaalis ka na sa mansyon ko, Cassandra. Mas mahabang sinabi ni Theo. Parang nabunutan ng tinig sa lalamunan si Faye sa narinig. Si Cassandra ang paaalisin ngayon dito sa mansyon. Ano? Hindi mo pwedeng gawin to! Reklamo ni Cassandra. Pwede at kaya ko. Umalis ka na kung ayaw mong mas magalit pa ako lalo sa'yo. Pagbabanta ni Theo sa kanya. Walang nagawa si Cassandra kung hindi ang umalis habang hila-hila ang maleta niya. Bakit mo siya pinaalis? Tanong ni Faye. Paano kung nagsasabi pala siya sa'yo ng totoo, Theo? Dagdag pa niya. Umiling naman si Theo. Sa inyong dalawa mas paniniwalaan kita, Faye. Palagi akong maniniwala sa lahat ng sasabihin mo. Sinsero nitong sinabi. Lahat ng inis at pagsiselos na nararamdaman ni Faye ay parang bulang naglaho sa isang iglap. Kumaan na ulit ang pakiramdam niya ngayong wala na si Cassandra. Itinext naman ni Faye si Luke at pinapapunta niya ito sa mansyon dahil nais niyang makausap ng masinsinan ang lalaki. Umalis si Theo kasama si Troy dahil ipinasyal niya ito sa park. Father and son bonding daw nila dahil linggo ngayon at wala naman siyang pasok sa opisina. Kaya rin si Faye lang ang naiwan sa mansyon. Anong gusto mong pag-usapan natin, Faye? Nakangiting tanong ni Luke sa kanya. Gusto mo ba talaga ako, Luke? Diretsa ang tanong ni Faye. Oo naman. Pag-amin ni Luke. Luke, gusto kong malaman mo na may nagugustuhan akong iba. At kaya ako sinasabi to dahil ayoko masaktan ka. Gusto ko lang linawin sa iyo ang lahat. Paliwanag ni Faye. Alam ko. Alam kong may gusto kang iba. Alam ko rin na ang gusto mo si Theo. Nabigla si Faye. Hindi niya kailanman ipinagsabi sa iba ang totoong nararamdaman niya para kay Theo. Kaya nagtataka siya kung paano ito nalaman ni Luke. Halata kasi, Faye. Kumikislap ang mga mata mo sa tuwing tinitignan mo siya. Dagdag pa ni Luke para mas lalong maliwanagan si Faye kung paano nalaman ni Luke ang kanyang sikreto. Matagal ko nang tanggap na hindi mo ako gusto. Sabi pa ni Luke. Luke, sorry talaga. Hinawakan niya ang balikat ni Luke. Huwag kang mag-alala, Faye. Hindi ako galit sa'yo. Sa totoo nga lang masaya pa ako dahil hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo lumabas kasama ako.
Para lang mapagtakpan ng nararamdaman mo para kay Theo. Muling napangiti si Luke. Hindi ako napipilitan, Luke. Masaya ako nakasama kita. Grabe naman yung linyahan mo. Parang mamamatay na ako ah. Pabirong sinabi ni Luke para pagaanin ang atmosfera sa pagitan nila. Thank you. At sorry sa lahat, Luke. Sabi pa ulit ni Faye. Ginulo ni Luke ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala. Mahal ka rin nun. Sabi nito bago niya tinalikuran si Faye. Naguguluhan naman siyang tinignan ni Faye at akmang hahabulin niya si Luke pero biglang dumating si Theo. Akmang lalampasan na sana ni Theo si Faye pero biglang humarang sa harapan niya si Faye. It's now or never. In the end of the day, we only regret the chances that we didn't take. Ayos lang masaktan. At least masabi niya kay Theo ang totoong nararamdaman niya. Theo, pwede ba tayo mag-usap? Awat niya kay Theo. Mag-uusap tungkol saan? Alis ka na ba at sasama ka na ba kay Luke? Magpapakasala na ba kayo at iiwan mo na ba kami ni Troy? Sunod-sunod nitong tanong kay Faye. Teka lang, anong kasal? Ano nga alis? Napakamot na lamang si Faye sa kanyang ulo. Huminga ng malalim si Faye at nakailang dasal na ata siya sa kanyang isipan. Una, hindi ako aalis. Pangalawa, hindi ako sasama kay Luke at hindi ko kayo iiwan. Pangatlo, mahal kita. Nakapikit lang si Faye habang sinasabi ang mga linyang ito. Kinakabahan kasi siya sa magiging reaksyon ni Theo, kaya mas pinili niya na lamang ang pumikit. Naramdaman niya na lang ang pagdampi ng labi ni Theo sa labi niya. Para siyang nilulunod ng bawat halik ni Theo sa kanya. Mahigpit siyang napakapit sa braso nito at nanghihina sa bawat pagdampi ng labi niya sa kanya. Inilapit ni Theo ang bibig niya sa tenga ni Faye sabay bulong ng mga katagang, Mahal rin kita, Faye. Hay, sa wakas. Nagawa na ring aminin ni Theo kay Faye at sa kanyang sarili ang totoong nararamdaman niya para sa dalaga. Narinig ni Faye ang iyak ni Troy kaya siya nagising. Habang hinihila niya ang sanggol, naagaw ng 3 kumpol ng rosas na nasa bedside table ang pansin niya. Nilapitan niya ito at dinampot. Dakangiting inamoy pa niya ang mga rosas. Ang sweet ng daddy mo, baby Troy. Bulong pa niya sa bata. May sulat sa tabi ng rosas kaya kinuha niya rin ito para basahin. Pwede ba akong manligaw? Ang mga salitang nakasaad sa sulat. Kinilig ng husto si Faye at napatili pa ito ng malakas. Humagikik naman ng bata sa naging reaksyon ng yaya niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Theo. May dala itong malaking bouquet ng bulaklak at chocolates. Inilapag muna ni Faye sa kama si Baby Troy at nakangiting inaabangan si Theo na makalapit ng tuluyan sa kanya. Huminto si Theo sa harapan ni Faye at inabot sa dalaga ang bouquet na hawak nito. Good morning, Faye. Sinabi ni Theo. Kung ganito ba naman ang umaga ko, gaganahan talaga akong gumising. Pabirong sinabi ni Faye. Sobrang pula na ng buong mukha ni Faye dahil sa labis na kilig na kanyang nararamdaman. Nabasa mo ba yung letter? Tanong ni Theo. Oo. At ayoko magpaligaw sa iyo. Sagot ni Faye at para namang pinagsakloban ng langit at lupa ang itsura ni Theo. Para siyang matatain na ewan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang naging sagot ni Faye, samantalang nagkaaminan na sila ng kanilang feelings kahapon. Fine. Ayos lang. Pilit siyang initian ni Theo kahit na ang totoo ay nasasaktan nito. Napa-expectation versus reality check si Theo. Ang buong akala niya kasi papayag agad si Faye pero iba naman ang nangyari. Bakit kasi kailangan pang ligawan? Tayo na agad! Wala nang paligoy-ligoy at magpakasal na tayo! Maligalig na sinabi ni Faye at natawa. Akala ko. Biniti ni Theo ang kanyang sasabihin. Akala mo ano? Akala mo babastilin kita? No way! Sa gwapo mong yan magpapaka-juicy pa ako? Paliwanag ni Faye. Hinapit siya ni Theo papalapit at mahigpit na niyakap. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Faye. Niyakap naman siya ni Faye pabalik. Naputol ang paglalandian nila nang kumalat sa kabuuan ng kwarto ang amoy ng tae ni Baby Troy. Halos sabay silang napatingin kay Troy na nakatingin rin sa kanila at tumatawa. Ang galing mo, baby! The best ka!
Simangot ni Faye at kinuha na ang mga gamit para malinisan si Baby Troy. Sa mga araw na lumipas ay mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Masayang-masaya ang mga puso nila at kung tutuusin ay para na silang buong pamilya ngayon. Hindi nila inilihim ang kanilang relasyon. Masaya at proud nila iyon ibinahagi sa mga magulang nila at lalo na kay Luke. Sabi ko na nga ba eh. Ani pa ni Luke. Halatang may gusto rin si Theo sa'yo. Nagkatinginan sina Faye at Theo at sabay na napangiti. Nakaakbay si Theo kay Faye habang nakapulupot naman sa bewang nito ang kamay ng dalaga. Napaka-torpe mo talaga bro. Kaya naunahan kitang pormahan siya eh. Pangaasar ni Luke sa kanyang kaibigan. Ako naman yung pinili. Mayabang na sa ni Theo na ikinaismid naman ni Luke. Ako naman yung first date. Pangaasar pa lalo ni Luke. Huwag ka lang magpapakita sa akin ah. Gigil na sinabi ni Theo. Natawa naman si Faye at niyakap si Theo. Respeto naman sa single guys. Nakasimangot na sinabi ni Luke habang pinagmamasdan ng dalawa niyang kaibigan. Sa kaarawan ni Baby Troy ay nag-celebrate sila sa beach kasama si Aling Marites at ang tatay ni Faye. Hindi na nakasama ang mommy ni Theo dahil nasa Paris ito para umattend sa Fashion Week doon. Naglatag ng tela si Theo sa buhanginan sa tabing dagat at doon sila pumwesto ni Faye para pagmasdan ang paglubog ng araw. Nagkukulay kahel na ang langit at napakaganda nitong pagmasdan. Ang ganda! Masayang sinabi ni Faye habang nakatingin sa langit. Maganda nga. Sagot naman ni Theo at imbis na sa sunset mag-focus ay kay Faye siya nakatingin na para bang ito ang pinakamagandang babae na nakita niya sa buong buhay niya. Napatingin si Faye sa kanya. Mahal na mahal kita, Theo. Sincere niyang sinabi sa kanyang nobyo. Hinalikan siya ni Theo sa labi at nang makalayo ay sinabing, Mas mahal kita, Faye. Mahal kita higit pa sa inaakala mo. Ganito ba talaga kapag nai-in love? Nagiging cheesy at corny tayo? Tanong ni Faye at natawa silang pareho. May kinuha si Theo mula sa bulsa ng shorts niya. Bigla siya tumayo at lumuhod sa harapan ni Faye. Inilabas niya ang isang maliit at kulay pulang box. At nang buksan niya ito ay pumungad ang makinang at napakagandang sising. Nagsimula nang umiyak si Faye. Napatingin na rin sa kanilang ibang tourist na nakapansin sa ginagawa ni Theo. May ibang tumigil pa sa mismong gilid nila para makiusisa. Lumapit rin sina Aling Marites at ang asawa niya dala si Baby Troy para makinood sa napakagandang moment na ito. Hinawakan ni Theo ang isang kamay ni Faye. Faye Marasigan, will you marry me? Nagniningning sa sobrang tuwa ang mga mata ni Faye. Maraming masasayang nangyari sa buhay niya, pero isa ito sa pinakamasayang maituturing niya. Nakaluhod ngayon sa harapan niya ang lalaking minamahal niya. May hawak na singsing at inaalok siyang pakasalan niya ito. Yes na yes, Theo! Isinusumpa ako sa malaking nunal ko na ikaw lang ang lalaking iibigin at pakakasalan ko. Sagot ni Faye. Naghiyawan at nagpalakpakan ang lahat ng mga taong nakasaksi. Niyakap ni Theo na mahigpit si Faye at inaalo ito dahil kanina pa ito umiiyak. Huwag mong istresin masyado ang sarili mo, Faye. Payo ni Aling Marites sa anak niya. Gusto ko po kasing maging okay lahat sa kasal namin, Nay. Nakangiting sagot ni Faye sa ina. Napakasaya ko, Faye. Dati karga-karga pa lang kita. Pero ngayon ikakasal ka na. Mag-aasawa ka na at bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Humahagulgol na sinabi ni Aling Marites at nagyakapan silang dalawa. Pero kahit naman simpleng kasal ayos lang sa akin. Magiyas at magiyas pa rin po ako kay Theo. Ani pa ni Faye. Makalipas ang ilang buwan ay sa simbahan na rin ang kanilang destinasyon. Nakaabang na ang lahat sa loob ng simbahan. Kahit na si Baby Troy na nakaupo sa tabi ni Aling Marites ay excited na rin at kanina pa humahagikik. Pinaghalong saya at kaba ang nararamdaman ni Theo habang inaantay si Faye sa harap ng altar. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang best man na si Luke na excited na rin masimula ng kasalan. Lahat ay nakatutok sa pagbukas ng pinto at sa pagpasok ng magandang bride. Dumating na ang bridal car at bumaba na si Faye. Para siyang diyosa sa suot niyang gown
At mas lalo siyang gumanda ngayong naayusan siya. Pumasok siya at dahan-dahang naglakad sa gitna ng aisle habang tumutugtog ang paborito niyang kantang Sometimes by Britney Spears. Umiiyak si Faye dahil sa sobrang saya niya. Ito ang araw na pinakahihintay niyang mangyari. Ikakasal na siya sa lalaking bumihag ng puso niya. Nagsimula na ang seremonya at kanina pa pasulyap-sulyap si Faye kay Theo. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang sa dinami-dami ng babae sa mundo ay siya pa ang napiling pakasalan ni Theodore Arellano. Sa kabila ng magkaibang mundo ang ginagalawan nila, ay pinagbuklod naman sila ng parehong pagmamahal na nararamdaman para sa isa't isa. You may now kiss the bride. Anunsyo ni Father. Kaagad hinapit ni Theo si Faye papalapit sa kanya at binigyan nito ng isang espesyal na halik at puno ng pagmamahal. Bakbaka na to! Natatawang sinabi ni Faye sa first night nila together. Gawan na natin ang kapatid si Troy! Ngumisi si Theo at siniil ng halik ang asawa niya. Makalipas ang isang taon, nalaman ni Faye na buntis pala siya. Habang kumakain sila ng dinner ni Theo, ay biglang inilapag ni Faye sa gitna ng mesa ang pregnancy test. Nasamid si Theo nang mapagtanto kung ano ito. Buntis ka? Gulantang niyang tanong at dinampot ang pregnancy test. Tumayo si Theo at nilapitan si Faye, saka ito niyakap ng mahigpit. Walang pagsisidlan ang sayang nararamdaman nilang dalawa. Buntis ka? Buntis ka na! Paulit-ulit na sinabi ni Theo habang pinupugpog ng halik si Faye. Natawa na lamang si Faye sa reaksyon ni Theo. Nag-leave muna sa trabaho si Theo para matutukan ng pagbubuntis ng kanyang asawa hanggang sa sumigaw na malakas si Faye at manganganak na. Lalabas na yata si baby! Nakangiting anunsyo niya. Aligaga namang lumapit si Theo sa kanya at naguguluhan sa kung anong dapat niyang gawin. Dalin mo ko sa ospital, Theo! Utos ni Faye sa kanyang asawa. Walang kahirap-hirap namang binuhat ni Theo si Faye palabas ng mansyon at dinala niya ito sa ospital. Hawak niya na mahigpit ang kamay ni Faye habang umiiri ito at nilalabas ang anak nila. Nawalan ng malay si Faye at nang magising siya ay ang puting kisame ang unang bumungad sa kanya. Inilibot niya ang tingin niya sa paligid at napangiti na makitang nasa silid si Theo at ang mommy nito at pati na rin ang mga magulang niya at si Troy. Kaagad dinaluhan ni Theo ang kanyang asawa. Hinalikan niya ito sa noo. Napakatapang mo, Faye. Proud na proud ako sa'yo at mahal na mahal kita palagi. Malambing nitong sinabi. Nasaan ang anak natin? Tanong ni Faye. Bumukas ang pinto at may pumasok na nurse. Karga rin nito ang anak nila. Lumapit siya kay Faye at inihiga ang sanggol sa tabi ni Faye. Lumamlam ang mga mata ni Faye nang mahawakan ng kanyang anak. Ang ganda niya. Naiiyak niyang sinabi. Parang ako. Ano pong ipapangalan niyo sa kanya, ma'am? Tanong ng nurse. Blessy ang gusto kong ipangalan sa kanya. Dahil blessing siya sa amin. Sagot ni Faye. Matagal na nila itong pinag-isipan ni Theo. Napakagandang pangalan, ma'am. Komento ng nurse at lumabas na muna sa silid. Binuhat ni Theo si Troy at dinala papalapit kay Blessy. Troy, say hi to Blessy. Bulong ni Theo sa kanyang anak. Ikinaway naman ni Troy ang maliit niyang kamay sa kapatid niyang si Blessy, habang nakangiti ito at masaya rin sa pagdating ng kanyang kapatid. Masaya ang pagsasama ni Theo at Faye, at nasundan pa ng tatlo ang anak nila.